Ano ba, Lola? Mag-umpisa ka na nga. Good evening guys. Ay, hindi good evening. Good evening. Hi guys na lang guys. Kasi 'di ba, nasabi ng lola nyo na ang lola nyo kasi is hindi naman kasi ito guys live. Kaya wag na tayong magsabi ng good morning o good evening kasi hindi natin alam kung anong oras na naman ma-upload ang naubusan na naman ng hangin ang lola nyo. Hindi na naman natin alam guys kung anong oras ma-upload na naman ang video ng lola nyong daldal. Kaya mag-hi na lang tayo guys. Ha? Kasi paano na naman kung good morning guys. Tapos na-upload ko na naman yung video ko is good evening na pala. Ganito na lang guys. Palagi gagawin natin ha. Ganito na lang. Hi guys! Nawala tuloy. Ano tuloy yung karugtungan sasabihin ng lola nyo? Hi guys! Thank you for watching to my video. Di ka pa nga nag-uumpisa. Thank you na. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Please watch my video and like and share. Pwede bang ganun? Baka hindi pwede yun. Hi guys! Hello guys na lang. Hello guys! Mag-uusap na naman ulit tayo guys. Kasi ganito, makikiusap lang tayo guys doon sa mga vlogger na sinisira nila ang imahe ng pagiging isang vlogger. Alam niyo ba guys, hindi na talaga natin alam kung ano ang nangyayari sa ibang vloggers na makakapagsabi talaga ng ganon kay ating Inday guys. Mantakin mo yan ha. Kahit yung pinakamasamang gawain na ay kaya nilang gawin. Oh. Ito ang nakakatakot ngayon guys sa mga vlogger. Na ito ang pinakaayaw na ayaw kong itapik sa dito sa aking channel. Kung may channel ka na ba, Lola? May channel na bang matatawag itong sa lola nyo? Bahala na kayo guys. Basta ginagaya ko lang yung mga idol ko pag nagsabi sila, may channel. Nasaan na naman yung kwento mo? Ganito yung lola. Ay, kinausap na yung sarili niya. Ganito yung guys. Oh. Yung bang nakaka-depress talaga pag nakapanood ka na isang hindi ko talaga mabitawan sana ito sa aking bibig guys. Pero kailangan natin ito. Kailangan nating sabihin ang totoo. At kailangan natin silang gisingin. Na yung nawawalan sila ng dignity. Na hindi natin alam kung bakit ganun ang kanilang mga nagiging content nila sa kanilang channel. Na yung bang parang wala na sa kanila yung yung kahihiyan sa mundong ito. Sa bagay, mukha nga siguro talaga nila ay kinahihiya nila kasi tinatakpan nila Oh, sa sobrang alam siguro nila na masama ang ginagawa nila at nahihiya sila sa kanilang mga pinagagawa is hindi nila masikmura na ilabas ang kanilang mga mukha. Mantakin mo yon yung nagbibintang kay ating Inday na about daw doon sa may lalaki? Anong klaseng mga pag-iisip talaga itong mga ganitong klaseng vlogger? Guys, hindi mo talaga sila matatawag na vlogger. May ganyang klaseng vlogger?
O lalo naman itong ating, ay nako, parang ayoko nang tawagin ito talaga sa pangalan niya, guys. Yung sabihin na lang natin, wag na natin banggitin ang pangalan kasi kawawa naman ang ating, alam nyo na. Ito ang mga klase ng vlogger ang sisira dito sa mundo ng social media, guys. Ito ang mga klase ng vlogger, ang mga walang karapatan dito sa mundo ng social media. Kasi pag ito ay mga nakita ng mga gusto pa lang mag-umpisa dito sa pagbablog at ito ay makita ng mga kabataan na gustong mag-umpisa pa lang, paano na lamang? Sa bagay, hindi naman siguro sila ganong kaano na alam naman nila ang tama at mali. Mantakan mo yan? Alam na alam mong siguro alam na alam niya sa sarili niya na hindi totoo yung sinasabi niya. Kaya kailangan niyang itago ang pagmumukha niya. Oh. Hindi ka tumula dito sa lola mo na halos makakalabas na dyan sa wall ninyo. Ha? Kayong mga bad vloggers, ha? Tigilan nyo na ang kasamaan dito sa social media kasi nakakahiya na talaga kayo. Lalo itong dating kagrupo na pa-interview pa. O ayan, sinasabi ko na nga ba doon sa isa kong video na hindi ka panipaniwala ang mga pagmumukha ng mga in-interview mo na yon. Oh. Ayun naman hindi ko talaga sila sasabihin ko talaga ito, guys, na mukhang may mga kumampi na doon sa mga na alam nilang hindi tama ang gagawin nila. Na magsasalita sila doon ng kapalit ng 100. Parang ganun din ang ginawa nila. Oh, 'di ba? Mahirap ka na nga. Tanging dignity mo na lang ang natitira. Yan na lang ang kayamanan mo sa buhay mo. Wag kang papayag na bibilhin pa ang iyong dignidad na lang na natitira sa iyong pagkatao. Naman kayo, wag niyong ibibinta ang inyong mga dignidad. Naman maawa kayo sa sarili niyo. Yan na nga lang ang kayamanan ninyo sa buong pagkatao ninyo. Tapos nadadala pa kayo ng 100. Naku, maawa naman kayo, guys, sa inyong mga sarili. Maawa kayo sa inyong mga ginagawang lahi niyo. Paano yan pag nalaman niya ng mga anak ninyo na ibinibinta ninyo ang inyong mga dignity? Yang Barsaga na yan, na in-interview kayo na alam nyong hindi naman totoo yung sinasabi nyo. Bakit nyo kailangan gawin yon? Sa kapalit ng 100, maawa kayo sa mga anak nyo, guys. Oo. Pare-parehas tayong bungal. Bungal din ang lula nyo. Tingnan nyo. Kaya, hindi ko mo bungal kayo, ay mabibili na ang dignity ninyo. Maawa kayo sa angka ninyo. Tuloy yung sipon ng lola nyo. Kakainis talaga ito. Ang lola nyo dumaan sa hirap. Alam na alam yan dito dahil kinikwento ko yan sa kanila. Hindi ko tinago ang pagkatao ko dito. Dumaan ako sa hirap. Yun nga lang, nasa probinsya kami kasi bakit kayo nandyan? Bakit hindi kayo umuwi doon sa probinsya ninyo? Nang hindi nyo na ibibinta ang dignity ninyo, maawa kayo sa magiging mga angka ninyo. Hindi natin alam, guys, ang kapalaran ng bawat tao. Malay nyo,
dahil sa pagsusumikap nyo, nakapag-aral yung mga ginagawa nyong mga hapunan, yung mga ginagawa nyong mga supling ninyo. Paano kung one day, isang araw is, ayaw naman tumigil itong sipon na to sa tuloy. Paano na lamang kung bigla itong umasenso? Dala-dala ngayon nila ang mga kahihiyan na mga dahil sa 100 na ipinagpalit ninyo. Paano na lamang kung isang araw is umasenso ang anak mo at yun ang hihila sa kanya sa ibaba? Halimbawa, tumakbo siya ng pagkasenador. Kasi matalino yung mga naging anak nyo na sila, nakatapos sila at nagsumikap sila, at isang araw is bigla na lang pagising nyo is magiging senador na ang gusto ng inyong anak. Paano na yon kung may nakapagtago-tago ng inyong mga video na yon na yung tatay mo, habang nangangampanya yung pinakamamahal nyong anak is biglang may ilalabas yung mga kalaban ninyo na yung video mo na binenta mo yung dignity mo sa 100. Paano na lang yung pangarap ng anak mo na maging abogado, maging senador, halimbawa ganon. Di ikaw pa mismo ang humila sa ibaba sa anak mo? Kaya hindi natin alam guys ang kapalaran ng mga tao, bawat tao. Tingnan nyo ang ating PRRD, diba? Sa pangarap na hindi niya napanaginipan siguro na magiging presidente siya. Buti na lang ang PRRD natin is napakatalino. Paano kung ganyan mangyari sa anak nyo? One day, bigla siyang mangampanya at yung inyong mga nakaraan ang humahahatak sa kanya sa ibaba at hindi niya matutupad ang pangarap niya. Kaya naku naman kayo, kahit mahirap tayo guys, alam nyo ba guys na napakahirap ng dinaanan ng lola nyong daldal, na hindi pwedeng ganyan guys, yung ibibenta mo yung yung sarili mong yung dyan sa 100. Naku Diyos ko, huwag ganyan. Maawa kayo sa future ng inyong magiging mga anak o kaya apo. Nakita nyo ngayon, ang labanan nga ngayon dyan, mukhang hinahanap nila yung mga kung anong mga bad records ng mga kalaban nila at doon nila inahatak pa ibaba. Ganon ang mga dumi ng strategy dyan sa mga ganyang mundo. Kaya kayo ay mag-iingat naman kayo guys. Alam nyo naman na hindi maganda yung ginawa nyo, di ba? Tanungin nyo yung yung nagbayad sa inyo. Bakit mo kami pagagawa ng ganitong video? Para saan itong video na to? Magtatanong kayo ng ganyan na hindi kayo naiisahan, mantakin nyo yon. Kung ano na yung pinagawa sa inyo, hindi nyo pa kilala, hindi nyo pa tinanong yung pangalan nung na sinabi nyo lang na may logo ng polis yung damit. Ayoko nang banggitin yung pangalan ni guys. Hindi sa kanya bagay yung pangalan na yon. Naawa ako sa kapangalan niya. Diyos ko, Mariusep, bakit pinangalanan pa kaya yan ng ganyan na pangalan? Itong klaseng mga vlogger na to ang sisira sa ating lahat, guys. Kaya dapat meron ditong
Oy, kayo dyan, Risa, gumawa kayo ng batas dyan na mawala dito katulad ng mga vlogger na tong nagtatakip ng mukha. Sa bagay, yung mga dinala mo rin na ano dyan, may mga takip din ang mukha. Paano ka ba makakagawa ng batas? Diyos ko, dapat yung mga mambabatas, gumawa kayo ng batas naman, makikiusap naman kasi kami. Kasi ngayong panahon na to is dito na halos nandito na ang buhay sa social media. Kaya gumawa kayo ng batas dito na once na may vlogger tayo dyan na nakatakip yung mukha, dapat kasi dito ito mag-ano, kasi dapat dito si si YouTube, yung amo natin dito, na dapat bawal yung mga nakatakip yung mukha. Dapat pag mga ganyan, hindi pwedeng i-upload ang kanilang mga video. Ano kaya magsulat, maggawa tayo ng love letter kay YouTube na wag papayagan dito sa kanyang platform na to, na pag vlogging dito o kaya may isang content creator dito or isang vlogger na kanyang dapat bawal yung may takip yung mukha nang hindi nagkakaganyan, no? Mantakin nyo yan, lakas-lakas ng loob nila na manira sila ng manira ng kung sinong gusto nilang sirain kasi ang lakas ng loob nila kasi nakatakip yung mga mukha nila. Sana naman YouTube, maawa ka naman sa amin na dito, sumusunod ng batas mo na sana wag nyo nang papayagan yung mga may mga maduduming mukha, maduduming bibig na lumalabas dyan sa kanilang mga bibig na tinatakpan pa yung mga mukha nila. Sana maging fair tayong lahat dito. Fair ba yung fair? Fair. Fair. Ang fair naman, Lola, is magka-pair. Yung fair naman is iba. Iit na lang ang boses ng Lola nyo, Oo, ito lang talaga ang pakiusap natin sana kay YouTube na sana naman wag mong papayagan na may lumalabas dito sa iyong mga vlogger dito sa YouTube na may mga takip ang mukha. Maawa ka naman sa amin na patas kami dito na hindi kami nagtatakip ng mga mukha namin at hindi kami hindi kami nang mumura. Kung sino-sino dyan, maawa naman kayo sa amin, YouTube. Wag mo naman sanang hahayaan na may isang vlogger dyan sa iyong platform dito sa iyong platform na manlalait ay mang-aapi ng mga taong gusto niyang apihin kasi may nakatakip yung mukha niya o hindi nakikita yung mukha niya naman. Kita pa rin dyan. Ay, yan na naman si Nepa! Andyan na tata ninyo. Matutulog na, wag tayo daldal. Bukas na lang tayo daldal. Nepa? Meron na siyang mouthpiece. Papa mouthpiece aron Oo daw. May mouthpiece na ko. Diyos ko, matutulog na siya. Matutulog na daw siya, guys. Bukas na lang tayo dito. Naku, Diyos ko. Ngayon ba ang aga-aga naman? Dati naman alas 12 na yan pupunta dito. Bukas na lang. Ayan, guys, okay pa daw. Kahit ako magdaldal dito.
Mantakin mo yan. Pumayag yung inyong tatataba. Naku, Diyos ko. Ano kaya mayari sa video natin ito? Oh, mantakin mo yan. Oh, naku, may ubo-ubo naman. Ubo-ubuhan ka naman dito. Diyos ko. May ano daw. May buyet. Ay, Diyos ko naman. May buyet daw ang ating Inday. Ito ang nakakatakot dito, guys. Kung ang ating Inday is mawala na ng gana sa politics talaga. Oo. Pag ito ay hindi tinigilan talaga nitong mga vlogger na tong mga walang moralidad, anong tawag doon? Walang mga dignidad. Masasabi mo talagang mga walang dignidad. Mantakin mo akusahan ba naman ang ating Inday na mayroon daw lalaki, hindi na nahiya sarili niyang tong vlogger na to. Kung magbibintang ka ng ganyan sa aming ating Inday, alisin mo yung iyong maskara, yung pamask-mask ka pa dyan. Sinisira mo ang ating mga imahe, mga vlogger. Vlogger ka na rin ba, Lola? Alam niyo guys, hindi ako nakakapag-concentrate talaga sa ating gagawa natin ng content natin kasi andyan na ang inyong tatataba. Nakahiga na siya dyan. Paano pa tayo nito makakaisip ng ating mga sasabihin kung ang inyong tatataba naman is nakahiga na dyan? Dati, pabalik-balik lang siya dito pag ako ay nag-taping. Palit tuloy ang ating boses. Alam niyo, pag na-stress ako, lumiliit ang lalamunan ko, guys. Kaya ayan, pag minsan sinasabi ko sa inyo, maliit na naman yung boses ng lola nyo. Kasi ito, pabalik-balik naman itong tatataba nyo. Nagkukuba na tuloy ako. Ganyan siya. Pag ako'y alam niyang nagtitaping ako is pabalik-balik siya dito. Oo. Paano ka makakapag-concentrate sa ating topic nito? Bukas na lang tayo magtuloy nito, guys. Ako'y nadidistract na naman sa inyong tata dito. Nakahiga na kasi. Baka matutulog na. Anong oras na kasi naman, Lula? 11:00 na. 11 na dito, guys. Ito na lang talaga ang masasabi natin dyan sa mga vlogger na yan. Na dinudungisan ang ating mga pagmumukha dito sa mundo ng social media. Mantakin mo yan. Magbablog-vlog siya dyan. Mangbibintang-bintang siya dyan kay ating Inday na nakatakip naman yung mukha niya. Bukod sa nakatakip na nga yung mukha, may sombrero pa. Doon. Hindi. Ito ngang lula niyong daldal bungal pa is ang lakas ng loob ditong magdadakdak na halos makalabas na dyan sa mga wall ninyo. Tapos itong walang mudong vlogger na to na pagbibintangan pa ang ating Inday na may buwit daw ng kalukuhan talaga nito. Masisira yata ang video natin na to, guys. Kasi bawal pa man din yung mga bad words dito. Paano tayo nito Ito na lang ang pakiusap natin talaga, guys, kay Junior. Na kung hindi nyo malinis yung kasi diba, aminado naman siyang may mga trolls sila. Baka ito'y kasamahan sa mga trolls ni Junior ito. Kasi di ba ang trolls hindi nagpapakita ng mukha. Siguro, hindi na ito, siguro lumaki na ang sahod nito kaya lumantad na, kaya lang may takip pa rin ang mukha niya. Siguro ito'y isa din sa mga trolls itong, kasi gawain ng trolls ang itago ang mga mukha nila, di ba? Nagtatago sila sa mga karakter na kung ano-anong karakter dyan ang kanila man nilalagay sa kanilang mga profile picture.
Kasi takot nga sila, duwag nga sila. O, or, marami silang account. O, alangan na mailabas nila yung mukha nila doon, di pare-parehas na yun sa kanila kung ilan may 1K silang account, di pare-parehas yung mukha nila kung nilalabas nila yung mukha nila, di ba? Kaya nga trolls. Oh. Siguro ito ganun din ang trabaho nitong walang modo na to na vlogger na may atakip ang mukha. Grabe talaga, oh. Kasi di ba, inamin ni Junior na may troll farm daw siya. Oh. Meron akong video niyan eh. Oh. Hindi siya makakatanggi niyan. Pinangalanan niya pa nga yung mga trolls daw nila. Oh, parang utang niya sa mga trolls nila ang kanilang pagkakapanalo siguro. O kaya pananatili sa kasi yun ang nagsipagtrabaho para siguro linisin yung mukha niya. Diba? Kaya nga ang dami yung nabudol, sabi nyo. Kasi itong mga ano ba yung tawag? Anong tawag nga niya nga doon sa kanya, mga warriors daw ba yun? Mga trolls niyang, warriors niya. May nalalaman pa nga siyang ninja warriors. Oh, ginamit pa yung dito ay yung mga ninjang walang kalam-alam. Oh. Akalain nyo yan, utang pala niya sa mga trolls nila yung kanilang, siguro, parang gano'n na rin. Yung pagkalinis siguro, akala niya, yung pagkabudol siguro ninyo, ay utang nila doon sa na yon, sa mga warriors daw nilang trolls. O, kaya, Diyos ko, anong klase kayang mga trolls itong mga hawak ni Junior ninyo, guys. Ay, hindi pa. Yung Junior nila, mantakin mo yan. Sabihin pa naman na may mga troll farm, ay may warrior silang trolls. Oh. Diyos mio. Oh, di ba? Dahil nga siguro nanalo na siya, dadalhin na daw doon sa yung mga trolls, mantakin na yan. Ang nakapaligid pala sa kanya dyan, sa mga kasamahan nila dyan, trolls. O, kaya mantakin mo yan kung anong klase nga naman talagang pamahalaan meron tayo kung pinasok na sa loob ang mga trolls. Oh, di ba? Oh, ano na nangyari? Kung gawain nga nila ditong manglusob dito sa mga diehard supporters ni PRRD. Oh, ipinapasok na nila sa lumulusob sa atin dati. Paano na? Ano pang inaasahan natin mangyayari dyan sa ating bayan pag mga napapaligiran pala si Junior ng mga trolls dyan sa sa loob. O, paano napapaligiran pala siya ng mga trolls. O, ano na mangyari sa ating mundo? Diyos ko naman, guys. Makikiusap lang kami sa'yo, Junior. Linisin mo naman kung anong mga klase ang mga vlogger mo. Siguro mga vlogger mo yan eh. At saka ano nang ginagawa mo? Inaano nila ang ating Inday. O. Tapos wala ka man magawa dyan sa mga vlogger na katulad niyan. O. Grabe naman itong mga to. Sinisira niyo talaga ang mga vlogger na lahat. Kasi, wala kayong karapatan dyan. Umalis kayo dyan. Kung magtatakip-takip ka ng mukha dyan na vlogger ka, ha? Maninira ka lang. May takip-takip pa ang mukha mo. O, pagkaduwag na ito. Ako, Diyos ko, bawal dito yung mga sinasabi na yata ng lola nyo, guys.
tigilan nyo ang aming ating Inday. Kasi kahit ano pa ang sabihin ninyo, walang maniniwala sa inyo. Kaya lang, ang ikinatatakot lang namin ay kung masyadong masaktan ang damdamin ng aming ating Inday. Paano kung mag-give up siya at umayaw na itong tumakbo sa 2028? Ay di siguro talaga yan ang target ninyo. Kaya ninyo sinisiraan ng aming ating Inday. Diyos ko, maawa naman kayo. Oh, may karma. Ang karma ang nag-aantay sa inyo, guys. Oo, ay, guys, hindi ko kayo matawag na, guys. Wala kayong karapatan dito sa social media. Kung tatago-taguin nyo ang mukha ninyo, siguro ito. Hindi kaya ito dating nilabas na ang mukha nito? Oh. Kung ito nga ay makakapaglabas niyan sa mga bibig niya, makakasiguro kaya tayo na hindi ito bayaran? Kung bayaran ka, hindi mo nga talaga may lalabas yung mukha mo. Paano kayo pag nilabas mo yung mukha mo? Paano na yung mga kalahi mo? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan nga naman. Kaya sigurado, parang tinitignan ko yung mata niya, guys, is parang nakita ko na ito. Parang dumaan na sa wall ko ito. O baka nandoon ito sa kabila. Parang nakita ko na yung kanyang pagdating dito. Diba, hindi naman nakatakap yung dito niya sa mata. Kasi na sombrero nga siya, may mask pa. Grabe naman ito. Sana hindi ito pinapayagan dito ni YouTube yung buti kung hindi paninira ang ginagawa niya. Buti kung halimbawa nagkukumedyante siya dyan. Komedyante siya. O di may napapatawa siya. Pero kung may sinisiraan siya at wala naman siya maipapakitang ebidensya, ibig sabihin, fake news yun, di ba? Kailangan niya mag-penalty dito. Kailangan maparusahan itong mga ganitong klase ng vlogger, guys, di ba? Kasi kung ganyan ang mga pinagdadaldal niya dyan, ipakita niya ang ebidensya niya. Dapat dito talaga, ito ang dapat linisin talaga dito. Hindi yung mga, dyan, yung kung sino lang ang nire-report. Alangan naman manawagan tayong i-report ito. Baka bawal naman yon. Ay, nako talaga, guys. Hindi na natin alam kung ano na nangyayari. Gano'n yung baka dumidan sa inyo. Pati yung nandyan na mga nakaupo. Kaya nga nandyan sila, pastor, ay yung mga tagasunod ni pastor. Kaya nga nagkakaganyan sila kasi napakarami na daw ng mga masasama dyan sa ating nakaupo. Hanggang ba naman sa mga vloggers nila ay masasama na rin? Wala na talaga. Puro nakasamaan talaga nangyayari dyan sa atin, guys. Paano na kayo dyan? Hindi ko na talaga alam kung ano sasabihin ko dito. Kaya ang pakiusap lang namin sa'yo, Day, huwag kang patatalo sa mga katulad lang yan. Walang mga yan, walang mga silbi ang mga yan. Walang maniniwala sa kanila, Day, kasi naniniwala kami sa inyo. Kaya lang, baka pag ito ay walang narinig ang ating Inday ng mga katulad nito, dapat kayo, guys, din, kung talagang may kayo kay ating Inday at nag-aalala kayo, maglabas din kayo ng mga video ninyo na papaabot kay ating Inday ng suporta ninyo. Kasi pag ito ay nawalan na talaga ng gana sa politika, wala na tayong pag-asa sa 2028, guys. Paano na tayo neto? Sa bagay, alam niya naman na paninira lang yon. Pero kung paano na naman, kung tulad naman noon na sinasalakay yung kanyang comment section ng mga trolls ni Junior. Kasi aminado na siya may troll siya. Mababasa mo naman sa comment section ni ating Inday noon na puro trolls kasi puro walang mukha, puro may manok, may mga
yung puro may daga. Yung puro animals, Kasi, siguro mga mukhang daga na talaga sila. Kasi, hindi nila mailabas yung mga mukha nila. Kaya nagigi silang mga animals na lang yung mga picture nila. May mga bulaklak na hindi mo na maintindihan kung nasa mga pagmumukha nila. Tapos ang lalakas ng loob magsabi kay ating Inday na magbibi ka na lang, Inday. Pagbigyan mo na si wag kayong maging kahaman mo. Tapos ano nangyayari sa kanila ngayon? May nabasa pa ako niya noon sa comment section ni ating Inday na wag daw maging gahaman. Katatapos lang daw ng PRRD natin. Tapos si Inday na naman. Pagbigyan daw si junior nila. Kasi matanda na. Ano nangyari ngayon? Ibig sabihin, hindi siya, ang mga comment na yon guys, is hindi sila diehard supporter ng ating PRRD. Kasi, wag daw maging gahaman, katatapos lang ng tata mo, bakit ikaw pa ang uupo ulit? Kaya magbibi ka na lang. Pagbigyan daw si junior. Mantakin yan. Kaya, amoy na amoy kong mga trolls yung guys. Mga ganong comment na wala naman mukha. Tapos kung ano-anong mga pangungonsensya kay ating Inday sa mga comment nila. Yung parang nanunumbat pa na dahil daw sa kanila nanalo daw yung ating tata. Yung ating PRRD. Mantakin nyo yan. Ay talagang, yan lang talaga ang binantayan ko noon guys, yung comment section ng ating Inday noon. Kaya, kahit anong comment ko doon na, Inday, huwag kang makinig sa kanila. Mag-presidente ka. Huwag mo silang pakinggan. Sabi ko, doon sa comment ko, kung ano-ano na lang na i-comment ko. Nako, Diyos ko. Yung para bagang pakiramdam mo na isa kang butil ng kanin na nilosog ka ng mga langgam. Ganon sila manlusog guys noon dyan sa comment section ni ating Inday. Grabe yung mga trolls talaga na yan. Mukhang itong mga nangyayari na ito ngayon dyan sa yung paglalabasan ng mga may nakatakip na mukha. Mukhang ito ay yun siguro ang mga trolls ni Junior na nagsisalabasan na. Nagtatakip ng mukha kasi hindi nila kayang pakita yung mukha nila kasi wala nga sigurong katotohanan yung sinasabi nila. Kasi kung may katotohanan yung mga sinasabi nila, hindi na nila kailangan pang itago yung mukha nila. O ikinahihiya nilang maging kakampi si Junior. Dalawa lang ang ibig sabihin ng tinatakpan yung mukha. Nahihiya silang kampihan yung kinakampihan nila ngayon or nahihiya sila doon sa sinasabi nilang hindi mga totoo siguro. Nahihiya sila kasi puro kasinungalingan yung mga sinasabi nila. O naduduwag sila kasi wala silang sinasabing totoo. Ganyan lang ang ibig sabihin once na nagtakip ka ng mukha mo. Kaya ito dapat ang mawala dito sa mga ganitong klaseng vlogger talaga guys. Yung wala naman silang credibility. Kasi kung may katotohanan niya mga pinagsasabi nila na yan, hindi sila mahihiya. At tatapangan nila yung kanilang mga pagmumukha. Kasi malakas ang loob nilang magsabi ng mga ganyan kasi may katibayan sila. Kaya nga sila nagtatago. Kasi wala sila sigurong katibayan. Paano pag hiningan sila ng katibayan? Asaan yung mga picture mo? Asaan yung mga kung ano-ano dyan? Kahit nga yung mga picture, hindi na ngayon mapapaniwalaan kasi ang gagaling na ng mga editing. Mga pag-edit-edit. Minsan kung sinong gusto mong artista, pwede mo nang maitabi dyan sa picture. Diba? Pwede na ngang i-edit yung mga mukha ninyo. Kahit yung gaano ka napapabata ng napakagandang dalaga ka na. Paano
paano ka pa maniniwala sa picture? Kahit nga sa video, nai-edit na rin yung mga video. Kaya wag ka mag-aalala. Walang maniniwala dyan sa mga walang credibility na yan na hindi linalabas yung mukha nila. Kaya nga ito nga sinasabi ng ating Inday guys na umpisa pa lang yun. Ito na mga kadugtong na to guys. Wala na yung katapusan hanggang 2028 na yan. Kaya tayo ihanda na natin at dito na masusubukan o kaya masusukat ang ating katapatan sa kanila guys. Pagdating ng mga ganitong klaseng mga paninira sa ating Inday guys. Wag natin pababayaan ang ating bansa guys kasi ito lang ang ating mauuwian pag tayo ay mga matatanda na. Kailangan na natin ng matahimik na. Yun na nga kailangan natin ng matahimik na lugar sa pagtanda natin. Paano tayo matatahimik kung puro naghihirap tayo dyan? Alam niyo ba guys, ang pangarap namin nitong inyong taba is pagka na siya, yung pag retired na siya is dyan kami sana titira. Ano man nangyayari sa amin dyan? Kung ganyan nagkakagulo-gulo nga kayo dyan. Tapos ganyan pa ang nangyayari. Napakarumi ng politika. Siraan dito, siraan. Napakarumi talaga ng strategy ng mga yan. Yung nanay ni Junior. Mukha, yun, may nakita akong video. Ito yung papasintabi na lang talaga tayo guys. Kasi may edad na nga at may sakit. Sana naman is hindi ito pagpapaawa na naman. Kasi tingnan nyo, ang daming nangyayari kasi mga panawagan na mag-resign na si Junior. Baka ito yung nagpapaawa lang guys. Hindi lang. Ayaw nating magbintang ha. Kasi, kawawa naman siya, may sakit naman yung mama niya. Baka naman mapatawad ganon. Hindi natin alam kasi talaga ang totoo na. Hindi na natin maiiwasan kung bakit hindi tayo makakaisip ng ganito. Maging ang kanilang ating na yan. Panay ang kampe dito sa diba? Kasi siguro wala na rin siyang mapupuntahan. Kasi nga, mantakin nyo yan kung anong mga klaseng pamilya. Anong klase yan na inupo ninyo na yan guys? Kahit yung pamilya nila, hindi nila maayos. Tingnan nyo, tumitiwalag yung ating nila. Tapos, ano mangyayari dyan sa pamilya na yan? Baka naman is maawa na naman kayo kay ating nila. Kawawa man si ating. Siya na lang ang ipalit natin kay Junior. Kasi badi si Junior, si ating na lang ang ating ipalit. Baka naman ito ay papalitan daw yung Senate President. Baka naman ito ang ipalit. Sana hindi na kayo mabudol na naman kung ito ay mabubudol din. Ako'y nagsasabi, ito lang ay opinion lang ng lola nyong daldal guys ha, na malay mo, pinapaikot lang kayo, na kunyari ganito, kunyari kampi siya dito, kunyari ganito siya dito, tingnan nyo, kumampi si Ruben, sunod man siya kaagad, tapos sabay naman pa interview. Ay, naku guys. Tayo nga talas-talasan natin ang ating mga at paandarin natin yung mga ilong natin sa pang-amoy natin. Amuyin natin yung kilikili ni ating. Bakit mo naman lola amuyin yung kilikili ni ating? Hindi pwede, hindi. Amuyin natin at nang hindi tayo maiisahan again, guys. Dapat amuyin natin ang bawat mga politiko. Amuyin natin ng
sila ay hindi makakalusot sa atin kung tayo'y pinapaikot lang ba't nila tayo na naman. Ito ang napakahirap ng mga politiko na to. Kasi politiko nga. Pinopolitika lang tayo ba? Ika nga. Diba? Kaya nga sila mga politiko eh. Hindi mo nga makuha kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila. Hindi mo nga mahulaan kung totoo ba yung mga pinagsasabi nila. Kung totoo ba yung kanilang mga pangako na pag nakaupo na napapako na. Diba? Tama na nga tayo, mag alas 12 na. Naku, baka naman ito'y maasar na sa atin. Pinagbigyan lang tayo ng konting oras, sabi siguro. Hindi makatulog dito. Iyan naman kasi. Kaya ito na lang ang pakiusap natin sa mga vlogger na katulad niya naman nagtatakip na mukha. Pwede ba pakaalis niyo yung mga takip niyo sa mukha? Nang kayo naman ay maging kapanipaniwala sa inyong mga pinaggagawa. Buti kung ang inyong mga topic is hindi paninira. Kung kayo ay nagpapatawa lang dyan, okay lang kahit takpan nyo pa ang buong mukha ninyo dyan. Kung yan ang style nyo para magpatawa. Pero hindi kayo nakakatawa. Hindi kayo pwedeng gumawa ng mga ganyang pambibintang ninyo na yan na wala naman kayong pinapakitang ebidensya kung ano-ano lang mga pinagsasabi nyo dyan. Para naman itong hindi ko talaga matawag ito si Barsaga na to. Barsaga na lang tawag natin guys. Mantakin mo yan. Dinahulaan ng lola mo. Kaya yun nga lang, late kong na-upload na yung aking video. Naglabasan na yung mga kumanta ng mga na-interview mo. Natatawa talaga ako guys. Ina-upload ko yung video ko, biglang lumabas na yung mga in-interview ni Barsaga na yun na mga parehas ni Lola yung bungal. Sabi ko na nga baka ako late na kasi yung aking video sa pag-upload ko. Kaya dapat na i-upload ko yun nung hindi pa nagsilabasan yung mga kumanta na yun. Walang silbi na yung aking video na yun. Hindi bali, hayaan nyo na yun guys. Kasi, kitang-kita mo naman sa mga sa kanila pa lang na pananalita is tumitingin may parang tinitingnan nila habang sila ay nagsasalita eh. May parang may kumukumpas eh. Kaya hindi mo kami maiisahan, Barsaga. Uy, Diyos ko naman. Sa init-init ng panahon na yun, makikita mo ba naman yung mga in-interview mo? Nakadoble-doble damit pagkainit-init. Tapos yung nakikita ko doon talaga guys, yung mga ekspresyon ng mukha nila habang sila ini-interview ko noon ni Barsaga. Nakayos ko. Mantakin mo mga manluloko talaga. Yung tuwang-tuwa sila na nanluloko sila ng tao. Ito namang wag na natin anuhin sila. Kundi itong may mga kasalanan dito. Yung mga mukhang pera-pera lang talaga itong mga to. Katulad na itong mga tinatago ang mga mukha. Hindi siguro nila mailabas yung mga mukha nila. Kasi, siguro, mga bayaran sila. Ganyan ang mangyayari sa inyo. Hindi kayo igagalang kapag kaganyan ang mga gawain ninyo, guys. Mahiya naman kayo. Kasi, sa mga ginagawa ninyo na yan, baka naman tayo ay, ang mangyari nito sa atin na lahat tayong mga Pilipino ay i-phase out dito. Kasi, ganyan mga pinagagawa ninyo. Hindi kayo nakakatuwa. Nakakahiya kayo. Paano na lamang kung magalit sa atin ang si YouTube at yung lahat ng mga Pilipinong vloggers ay hindi na tinanggap dito sa YouTube? Paano na tayo sa mga ginagawa niyong Diyos ko talaga itong mga klaseng vloggers na ito ang hahatak sa atin ito sa
putikan talaga. Kaya ito ang dapat may magawa natin ito ng action talaga ang mga ganitong klaseng vloggers. Kasi sama-sama tayo nitong sirang-sira sa buong mundo. Akala siguro nila, sila-sila lang ang nakakakita ng video nila. Hindi nila alam na lumalawas ito sa buong mundo. Maawa kayo sa mga Pilipino. Ginagawa niyong mga mukhang pera, mga Pilipino. Pag ganyan naman ginagawa ninyo, na puro kayo kahihiyan sa ating lahi. Diyos ko naman itong mga vlogger na to. Bakit kaya ito nagkakaganito? Ganito na ba kahirap dyan sa ating bayan talaga? Kailangan mo na ba talagang ibenta ang iyong kaluluwa? Kahit tinatanong ko lang sa inyo guys. Kung kayo ba ay hindi nyo mailabas yung mukha ninyo kasi naibenta nyo ba ang inyong kaluluwa na? Grabe talaga itong mato. Kasi kung talaga silang meron talaga silang hiya, hindi nila magagawa yan. Kasi gawain lang yan ang hindi uso ang hiya. Baka hindi nila kinalakhan ang mahiya. Katulad din itong si Barsaga na hindi mo na alam kung ano man itong mga pinagagawa, mantakin mo yan, gamitin pa yung damit daw ng pulis. Ito pang isang ikinatatakutan ng inyong lulang daldal guys. Diba? Si Barsaga is paikot-ikot daw dyan sa kapulisan. Tapos may sinasabi pa si ating idol Banat pa yon na mukhang may ikinikwento daw itong si Barsaga na dinadalhan parang babae doon sa bahay natin noon, ang ating PRRD. Baka kung ano-ano ng mga paninira niyan kay PRRD tsaka kay ating Inday yan sa mga kapulisan. Ito pa ang nakakatakot diyan kay Barsaga kung tumagal ito diyan paikot-ikot sa mga kapulisan, kung ito ay mga brainwash niya dahil napakagaling itong mga magpaikot. Mukhang napakagaling ito magpaikot. Kaya nga lang, pumalpak siya doon sa pa-interview niya na yun. Kasi hindi na talaga tayo maluloko. Kasi mga mulat na tayo, guys. Ang mga pulis kaya, mukhang hindi sila sanay sa social media. Mukhang madali pa rin itong mapaikot ng mga vlogger na katulad nitong mukhang madali itong mapaikot ng mga katulad ni Barsaga siguro. Kasi tingnan mo, mukhang nagkakaigihan nga sila dyan Kasi mantakin mo yan, nakakuha pa siya ng damit ng mga pulis. Mukhang kuhang-kuha niya ang mga kalooban ng mga kapulisan. Hindi natin linalahat. Kasi tingnan mo, mukhang nakuha nila ang tiwala, mukhang nakuha ni Barsaga ang tiwala ng mga kapulisan. Na baka ito'y umiikot dyan sa loob at siniraan na ng siniraan ng ating PRRD at ang ating Inday. Paano na yan? Paano na kung wala nang naniwala dyan kay PRRD at sa ating Inday at kung ano-ano na pala ang mga pinagkakalat ni Barsaga dyan? Tama na nga ito guys. Ito likot-likot ang inyong tata ditong taba mukha na iingayan na natin. Iyan pa ang kinatatakot lang ng lula nyong daldal guys kay Barsaga na yan. Kung ano na ang naitanim nito sa mga kaisipan ng mga kapulisan sa atin dyan. Mga kapulisan natin dyan. Paano na yan? Kung mga magkaka-brainwash niya na kung ano-anong mga kunyari, kung ano-anong mga pinagkukwento niya doon sa kapulisan doon sa loob na about kay kila PRRD. Paano kung maniwala yung mga kapulisan? Dahil ang pagkakaalam nila is dating diehard supporter ni PRRD yan. Siyempre baka maniwala sila na baka totoo ang sinasabi nitong isang to. Paano kung siya pala umiikot na galamay nila Junior dyan sa loob?
nagagawa niya ngang mangbayad daw ng ini-interview ko, no? O, diyan pa, sa loob. Baka kung ano nang pinagagawa niyan dyan sa loob ng kapulisan. Nako, Diyos ko naman, kung kayo ay maiisahan ni Barsaga naman mga kapulisan, ewan ko na lang sa inyo. Yung bagang, kung maiisahan kayo ng katulad ng taong yan, is, paano na lamang yung iba sa iba pa? Oh, mukhang ang maiisahan lang ni Barsaga is yung mga hindi nag-iisip. Huwag niyong sabihin na hindi niyo ginagamit ang isip niyo dyan. Kung kayo ay maiisahan ni Barsaga. Oh. Kasi mentakin niyo yan, mukhang close na close sa inyo eh. Ano bang ginagawa niyan sa inyo? At mukha kayong napapaikot niyan. At bakit mukhang close na close kayo dyan? At mukhang nakakakuha pa ito ng damit ninyo dyan. Bakit hindi nyo yung kinasuhan? Pwede na palang magsuot-suot lang ng mga damit ninyo na yan. O samantalang ang higpit-higpit nyo sa iba, pero kay Barsaga hindi. Ano nangyayari sa inyo dyan? Di ba akala ko niyan is nakahimas ng bakal yan dyan? Paano yan? Bakit pagala-gala? Ano nangyari dyan? Ito pa minsan guys ang hindi natin malaman kung ano nangyayari diyan sa atin, sa batas sa atin. Antakin mo yan kung ano nangyari diyan kay Barsaga na yan. Na ang pagkakaalam ko is may kadami-daming kaso niyan. At may paputok pa yata ito. Mukhang nakita ko yan sa niya eh. Kasi sinusundan ko yan noon eh. Nahiya tuloy ako nung sinabi ni Banat Bay na ang mga mag-follow lang daw kay Barsaga is yung mga hindi nag-iisip. Nahiya na tuloy ako sa pag-follow ko dito kay Barsaga. Oo naman, ko talaga. Kasi nga, di ba, kakampi nga natin yan noon. Na wala pa lang tayong kaalam-alam na kung saan lang siya siguro makakakuha ng kung is doon pala siya. Katulad niya, tapos na ang ating PRRD, kaya andyan na naman siya kung saan naman siya makakasip-sip siguro. Tapos ano nangyayari dyan? Pagkadami-dami daw kaso niyan, bakit mukhang nagkakaigihan pa dyan sa mga polis? Anong klase naman itong mga polis natin? Nagkakanlong ba kayo dyan ng mga maraming kaso? At mukhang ang close-close pa ninyo? Ito naman ang di mo naman talaga maintindihan minsan itong mga polis natin kung ano nangyari. At bakit hindi nyo yung kasuhan? Wala ba siyang nilalabag na batas sa pagsuot-suot ng mga uniform ninyo? Napakahirap talaga ano nang nangyari sa atin talaga guys, ang dumi-dumi na yung para bagang mga salaula ang nakatira nandyan sa ating bahay. Yung para bagang pinaupahan mo yung bahay mo at yung mga napaupahan mo ay kung ano-ano nang pinagawa doon sa bahay mo at parang dinungisan ang yung bahay mo at nakulang pa yung pinang-upa nila doon sa pagpapaayos mo nung magsilaya sila doon. Ay, naku, Diyos ko. Yung parang hindi lang tayo makapagbitaw dito ng mga salitang hindi talaga maganda. Ano na ginagawa ninyo yan sa bahay natin? Diyos ko talaga, ano na mangyayari nito sa atin talaga guys? Mapapa-Diyos ko, dahil ka na lang talaga. Ay, naku, pahina ang boses ng lola nyo kasi ayun, naririnig nyo na bang naghihilik ng inyong taba? Alas 12 na guys. Thank you for watching guys. Mahal ko kanyong lahat. Naging kanyong pa.
baka hindi naman maintindihan ng AI yun. I-delete naman natin yung kanyong na yun. Ano ba kanyong na yun? Thank you very much for watching talaga, guys. Oo. At thank you sa mga nag-like, nag-subscribe sa lola nyong daldal. Oh, may 51 subscribers ng lola nyo, guys. Thank you. Mahal ko kayong lahat. Narinig tayo ng ating tata dito. Maingay tayo. Thank you for watching talaga, guys. Oo, hindi ko talaga kayo. Thank you talaga. Oo. From the bottom of my heart. Nagiging nangyari sa bibig ng lola nyo. Thank you, guys. Bantayan na lang natin mabuti ang ating Inday na ipakita nyo talaga, guys, ang suporta nyo sa kanya. Kasi baka matulad na naman sa 2022 na nawalan siya ng pag-asa siguro kasi itong mga trolls na to ay nilosob ang kanyang bahay. Yung kanyang Facebook account yata yun. Itong may mga kasalanan itong mga trolls na to. Kung bakit nagkaganyan. Ipakita natin ang suporta natin sa ating Inday talaga, guys. Kasi kung hindi, nako, pag nag-give up ito at kung ano-ano na mga lasuan ang mga pinagbabatong issue sa kanya, baka ito ay mawala na ng pag-asa sa 2028 at tayo iwanan sa ere ni ating Inday talaga, guys. O, nagpaalam ka na, lola. Nag-thank you ka na. Sige na, thank you. Bye-bye na talaga, guys. Oo. Bantayan natin ang ating Inday. Mahal ko yung lahat. God bless you all. Thank you for watching. Thank you for subscribing, Lulang Madaldal. Thank you sa inyong lahat. God bless.